Nang magsimula na ang drawing session, yawan din ang mga tao kada banggit ng pagkapanalo ni Aquino. Proclaiming Benigno Simeon Cojuangco Aquino III. At ni Binay. Jejomar Cabautan Binay as the duly elected President and Vice President of the Republic. Sa buong sesyon nga ay may ilang beses ding nag-fluctuate ang ilaw. Minsan dinig din ang kulog hanggang sa loob ng plenaryo. Di na nangyari ang dapat sana'y botohan pa ng Senado at Kamara ng Viva Voce o palakasan ng boses para maipasa ang committee report na nagdedeklarang sina Aquino at Binay ang nanalo sa eleksyon 2010. Sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile, wala na naman daw kasing nag-object. Halos masapawan na nga ang mga pahayag ni na Majority Leaders Miguel Zubiri at Art Defensor sa sigawan at palakpakan bago pa man ang aktwal na proklamasyon ni na Aquino at Binay. Matapos maging bahagi ng martial law ng Marcos government, isa si Enrile sa nasa likod ng People Power Revolution na naging daan sa pagkaluklok din ni dating Pangulong Cory Aquino. Congratulations, President. Ngayon, it's another Aquino. Well, that's fate. I think it is an act of God. You can never tell. This universe of ours is controlled by a divine mind that no one can fathom. Pinapik ko siya sa shoulder kako ngayon. Hindi na kita tatawagin na Noy-Noy. Kako, you're now Mr. President to me. Mel, pagkatapos ng proklamasyon ay agad din nagsiuwian yung mga supporters ni na Aquino at Binay. Si President-elect Aquino naman ay ilang minuto pa lang kakalabas dito sa batasan. Dito nga dumaan sa may rear exit pagkatapos niyang makipag-usap sandali at makipag-photo op sa mga taga-media. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal, live sa pamagitan ng virtual screen. Kompletong dumalo ang mga kapatid ni President-elect Noynoy Aquino sa kanyang proklamasyon. Ano kaya ang pakiramdam nila ngayong muli silang tatapak sa Malacanang bilang unang pamilya na naman o first family? Nakatutok sila, Alvis. Ito ang ikalawang pagkakataon na may iniluklok na Pangulo ng Bansa sa pamilya Aquino. Noong 1986, mga bata pa ang magkakapatid na Aquino. Ulila sa ama, ang mga batang Aquino ang kasama ng ina nang nanumpa ito bilang Pangulo ng Bansa sa Club Pilipino. Pagkatapos ng 24 na taon, ang kaisa-isang Aquinong lalaki naman ang presidente ng bansa. Masaya kami, tsaka punong-puno ng pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta para kay Noynoy. Siyempre, meron din halong kaba kasi mabigat itong kanyang gagawin. Nung time na ang mom naging Pangulo, I was actually younger than Josh. So, I was 14 nung elections and then a few days after lang turning 15. Hindi tayo nakialam kasi parang lahat mom. Ngayon, parang kailangan talaga since tayong nag-all out sa pangangampanya, it's our duty now na tulungan ng husto si Noynoy. Ang mga babaeng kapatid ni President-elect Aquino ang kasama niya kanina. Nakasimpleng black outfit ang mga ito. Kasama rin ni President-elect ang kanyang mga bayaw. Sabi ng magkakapatid, sa kanilang mga simpleng paraan ay tutulong daw sila sa paninilbihan ni Noynoy. Paraan na rin daw nila ito ng pasasalamat sa mga nagtiwala sa kanilang kapatid. I'm working with a foundation that deals with indigenous people. I'd like to be able to maybe lobby for indigenous people's rights. Gusto ko sanang tumulong in the field of education kasi muntik-muntikan na rin ako magturo. Kunyari sa mga ginagawa ng may bahay ng Pangulo, kunyari may kalamidad, may sana wala namang kalamidad, yung kaagad aasikasuhin yung mga yon. Tomorrow kasi I'm going to Tarlac to give the first batch of school supplies for 2,000 school kids. Tapos ang sinabi ko kay Noy, gusto ko puntahan lahat kung saan mataas ka. Sabi niya, no, pupuntahan mo hindi lang kung saan ako mataas, kung hindi buong Pilipinas, Chris. At para mabawasan daw ang iba pang mga alalahanin ni Noynoy, handa si Chris na tulungan ng kanyang kuya sa pananamit at grooming. Pero ayon kay Chris, talagang napakasimple ng kanyang kuya. Si Chris ang tumulong kay Noynoy na pumili ng isusuot sa proclamation. Dinaanan pa niya ang kanyang kuya sa Times Street bago dumiretso dito sa batasan. Like kanina, nung sinasabi ko na baka maging shining noo, ang sinabi naman sabi ni Noy, ayoko. So ako, sure, you're president. Wala, whatever you like. Yung ganon. And then, kahapon lang kasi, yung inasikaso ko lang yung barong, yung sapatos. Tungkol naman kung saan titira si President-elect Aquino, na pag-usapan nila magkakapatid na baka hindi magandang ideya na manatili ito sa Times Street. It's not also very conducive na pagod ka sa lahat ng problema ng bayan. Tapos pag-uuwi ka, may nagpo-protesta.
Nabanggit ni Aquino sa kanyang mga kapatid na pinag-iisipan nitong sa bahay pangarap na lang tumira. Umaasa naman ng Aquino sisters na kahit magiging napakaabala ng kanilang kapatid ay magkakaroon pa rin sila ng panahon para sa isa't isa. Maraming Sunday na naka-lockdown na hindi na kami nagkasama-sama. Pero we'd like to keep the tradition kung libre si Noy. So, it'd be good to get together. Sunday lunch. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga pagbati kay President-elect Noynoy Aquino, pati kanyang mga kapitbahay at mga tauhan. Masaya ngayon nang naiproklama na siya. Nakatutok si Connie Season live mula sa Times Street sa Quezon City. Connie! Yes, Mel, tuloy-tuloy na nga ang pagdating ng mga pagbati o congratulatory note mula naman sa iba't ibang mga embahada tulad ng Taiwan, China, UK at Canada dito sa tahanan ni President-elect Noynoy Aquino sa Times Street. At kani-kanina lamang ay nakita rin natin ang saya ng kanyang mga supporters maging ng kanyang mga malalapit na staff. Alas 2 ng hapon ang lumabas ng kanyang tahanan sa Times Street sa West Triangle, Quezon City si President-elect Noynoy Aquino para magtungo sa batasang pambansa. Malapiesta na ang salubong ng Yellow Ribbon Band. May mga banderitas rin na nakasabit sa kanilang kalye. Posters ng pagbati mula sa kanyang mga taga-suporta. Si Aling Modesta, 20 taong nanilbihan bilang cook sa Malacanang. Pinaka-paborito raw niyang presidente sa lahat ng napagsilbihan ang yumaong dating Pangulong Cory. Kaya naman, napasugod siya sa Times Street para ipagbunyi ang pagbabalik sa Malacanang ng isa na namang Aquino. Masaya lang. Naiiyak ako sa kasayahan. Nagbalik tanaw rin ang mga dating bodyguard ni Pangulong Cory. Ngayon, muli raw nilang naramdaman ang saya ng tagumpay ng 1986 Revolution sa muling pagkakaupo ni President-elect Noynoy. Karangalan daw nilang muling maging close-in bodyguard ng nakababatang Pangulong Aquino. Masaya para sa amin, sama-sama ulit kami. Talagang blessing. Talagang pinagkaloob siguro ng Panginoon na siyang maging presidente. Binigay namin ang aming makakaya, suporta para sa kanya dahil alam kong may tiwala naman siya sa aming kakayahan bilang mga bodyguards. Marami rin na nagpunta sa Times Street na may kanya-kanyang pakay. Si Mang Jimmy, dayo pa mula Pampanga, may dalang regalong libro para kay President-elect Noynoy. Si Mang Ruperto naman, bit-bit ang kanyang resume bilang isang mechanical engineer at nagbabaka sakaling mabigyan ng trabaho ng bagong Pangulo. Habang ang 12 taong gulang na batang si Raymond Aquino, bagamat di ka mag-anak, proud daw na makaapelido ang bagong presidente ng bansa. Nakikita ko naman po, bale matutulungan niya ang buong Pilipinas. Samantala, Mel, ayon naman sa close and security ni President-elect Noynoy Aquino na si Tito Segismundo at kanyang mayordoma dito sa Times Street na si Yoli Yebes, wala daw ibinilin sa kanila na maghanda sila ng anumang hapunan o pagsasalo-salo dito sa Times Street ngayong gabi. At maliban na lamang sa mga media na naririto at nagbabantay sa pagbabalik ng bagong Pangulo, ay naririto rin ang mangilan-ngilan lamang na mga kanyang mga kapitbahay at supporters. Mel? Maraming salamat sa iyo, Connie.